Blockbuster. Ego te video. Veniatme. By the power vested in me, I command you, foul spirits, to release this house from your grasp. In the name of the Father, I cast you out. Taong 1949, ang bayan ng Cottage City, Maryland ay tahimik. Sa isang bahay sa 3210 Bunker Hill Road, nakatira ang isang pamilya na hindi natin pwedeng pangalanan. Ang batang lalaki, nasa mga ulat ay tinatawag na Roland Doe para protektahan ang kanyang pagkatao, ay isang ordinaryong bata. Nag-iisa siyang anak, malapit na malapit sa kanyang tita, si Harriet. Si Harriet ang nagpakilala kay Roland sa mga bagay na hindi karaniwan. Mahilig silang maglaro ng Ouija board, isang tabla na ginagamit umano para makausap ang mga patay. Para kay Roland, laro lang ito. Pero para sa mga nanunood sa kanila, tila may tunay na gumagalaw na espiritu na sumasagot sa kanilang mga tanong. Noong Enero lang taong iyon, biglang nagkasakit si Harriet. Ilang araw lang, namatay ito. Para kay Roland, ang kanyang tita ang kanyang mundo. Ang pagpapanaw nito ay hindi lamang kalungkutan. Ito ang simula ng isang bangungot. Sinasabi ng pamilya na ilang araw matapos ilibing si Harriet, nagsimulang kumalabit si Roland sa Ouija board nila. Tinatawag ang kanyang tita. Tila ba hindi niya matanggap na wala na ito? Isang gabi, bandang ika-15th ng Enero, 1949, nagising ang mga magulang ni Roland sa isang malakas na ingay mula sa kwarto nito. Akala nila ay nahulog ito sa kama. Pero pagpasok nila, nakita nila ang isang tanawin na hindi nila maintindihan. Ang mabigat na kama na bakal ay nakatayo ng patayo, nakadikit sa dingding. Ang unan at kumot ay nasa gitna ng sahig. Nahulog lang siguro, naisip nila. Pero kinabukasan, umuwi ang ina ni Roland mula sa simbahan at nakakita ng isang bagay na ikinilabot niya. Sa sahig ng kwarto ni Roland, nakakalat ang mga piraso ng bigas. Pero hindi ito ordinaryong bigas. Bawat butil ay nakahanay na parabang may invisible na kamay na pumipili at nag-aayos. Maya-maya pa, may narinig silang scratching sa loob ng dingding. Parang may malaking daga, pero mas malakas. Parang kuko ng malaking hayop. Lumipas ang mga araw, lumala ang pangyayari. Hindi na lang kama ang gumagalaw. Ang malalaking armchair ay biglang sumasayaw sa gitna ng sala kapag walang tao. Ang mga bote sa kusina ay lumilipad na parang may humahagis. Hanggang sa isang gabi, pumasok ang ina sa kwarto para tingnan si Roland at nakita nito ang bata na nakatayo sa harap ng salamin. Hindi ito umiimik. Sa likod nito, sa salamin, nakita ng ina ang mga letrang nakalalmot, parang sulat kamay na lumilitaw sa dibdib ng bata. Hindi ito gasgas, para itong tattoo na biglang sumulpot. Dahil sa takot, tumawag sila ng isang Pastor Lutheran. Ang pangalan niya ay Pastor Luther Miles Schulz. Nang pumasok ang pastor sa kwarto ni Roland, agad niyang naramdaman ang bigat sa hangin. I opened my Bible to begin a prayer. The boy looked at me and said in a voice that was not his own, "You have no business here, preacher. This is my room now." Nagsimulang magdasal ang pastor. Habang nagdarasal, may isang mabigat na Biblia na biglang lumipad sa mesa at dumiretso sa kanya. Tinamaan siya sa balikat. Sa sobrang takot, umalis ang pastor at sinabi sa pamilya, "Hindi ito sakit, hindi ito laro. Kailangan niyo ng Catholic priest." Dinala ng pamilya si Roland sa St. Louis, Missouri, sa bahay ng kanyang mga kamag-anak sa tabi ng Lindenwood Park.
Doon nila hinanap si Father Raymond Bishop, isang Heswitang pari. Si Father Bishop kasama si Father William Bowdern ang nanguna sa isa sa pinakadokumentadong exorcism sa kasaysayan ng simbahan. Noong March 16, 1949, nagsimula ang ritual. Sa loob ng isang kwarto sa ikalawang palapag, si Roland ay nakahiga sa kama. Pero hindi siya ang nasa kama. Kapag winiwisikan ng holy water, sumisigaw ito. Hindi boses bata, boses matanda, garalgal, puno ng galit. Ayon sa tala-arian ng mga pari, ang katawan ni Roland ay lumulutang sa ere. Hindi tumatalon, lumulutang. Ang kanyang ulo ay umiikot ng 180 degrees. Ang mga marka sa kanyang katawan ay hindi na simpleng letra. Ito ay mga salita, hell at devil. Hindi lang sa balat, kundi parang may kumakalmot mula sa loob palabas. May mga pagkakataon na tila lumalambot ang bata, pero bigla, ang boses na kumakausap sa kanila ay magsasalita ng purong Latin, isang lingwahe na hindi naman tinuturo kay Roland. At ang pinaka nakahihilabot, alam ng demonyo ang mga pangalan ng mga pari. Alam nito ang mga kasalanan nila. Sinabi ni Father Bowdern sa kanyang mga kasamahan, "It knows me. It knows what I did when I was a young man. It whispered it to me while the boy was sleeping." Hindi tulad ng ibang kwento ng multo, ang kasong ito ay may ebidensya. Ang mga pari ay nag-iingat ng diary. Detalyado, isinulat nila ang bawat sigaw, bawat paglutang, bawat salitang lumalabas sa bibig ni Roland. May mga testigo din, hindi lang mga pari. Ang tiyuhin at tiya ni Roland na nakatira sa St. Louis ay nakakita ng mga pangyayari. Isang lalaking nagngangalang Walter Halloran, isa sa mga assistant ni Father Bowdern, ay nagkwento hanggang sa kanyang pagtanda. "Nakita ko siyang lumutang. Hindi ako naniniwala hanggang sa nakita ko." Bagamat wala pang malinaw na EVP recordings noong panahong iyon, may isang bagay na mas nakakatakot. Ang mga sugat, hindi lang sa bata, kundi sa mga pari mismo. Sa isang punto, habang binabasa ni Father Bowdern ang ritual, may mahahabang marka na biglang lumitaw sa kanyang mga baraso, parang may humagop sa kanya ng invisible na latigo. Hanggang sa siya ay mamatay, dala-dala ni Father Bowdern ang mga peklat na iyon. Hanggang ngayon, pinagdedebate pa rin ang kasong ito. 3 paniniwala ang lumutang. Una, demonic attachment. Ang pinakasikat. Naniniwala ang simbaan at ang pamilya na ang paglalaro ni Roland ng Ouija board kasama ang kanyang yumabang tita ay nagbukas ng pintuan. May pumayag na pumasok at nang mamatay si Harriet, hindi ito tumangging umalis. Pangalawa, mass psychogenic illness. Ayon sa mga skeptiko, ang isang 13-year-old na nagdadalamhot ay maaaring magpakita ng matinding simptomas. Ang mga pari na naniniwalang may demonyo ay maaaring hindi sinasadyang mag-udyok kay Roland na kumilos ayon sa inaasahan nila. Ang paggalaw ng kama, maaaring tinulak ng mga pari mismo para patunayan ang kanilang paniniwala ayon sa mga kritiko. Pangatlo, psychokinesis. Ito ang pinakakaikaiba. May naniniwala na si Roland mismo, dahil sa sobrang matinding kalungkutan at trauma, ay nagkaroon ng kapangyarihang mental na hindi sinasadya. Ang kanyang subconscious ay gumagalaw ng mga bagay tulad ng isang bulkan ng emosyon na sumasabog sa pisikal na mundo. Pero anumang paniniwala, may isang bagay na hindi maipaliwanag: ang kaalaman. Paanong nalaman ng isang batang lalaki mula sa Maryland ang tungkol sa mga kasalanan ng isang pari sa St. Louis? Noong April 18, 1949, matapos ang halos 2 buwan ng ritual, isang huling pangyayari ang nangyari. Habang binabasa ni Father Bowdern ang huling bahagi ng exorcism, may isang malakas na sigaw na narinig mula kay Roland at biglang
tumahimik ang lahat. Bumukas sa mga mata ni Roland. Nakangiti ito. Tapos na po. Mahinang nitong sinabi. Umalis na siya. Si Roland Doe ay lumaking normal. Nag-asawa, nagkapamilya, pero ang kanyang kwento ay nanatiling sikreto, haluan ng takot. Ang bahay sa Cottage City, Maryland ay nakatayo pa rin hanggang ngayon sa 3210 Bunker Hill Road. Kung dadaan ka sa harap nito sa gabi, sabi ng mga kapitbahay, minsan daw ay may ilaw na biglang bumubukas sa kwarto sa itaas. Walang tao doon. At kung tatahimik ka ng matagal, maririnig mo daw, hindi ang hangin. Maririnig mo ang mahinang iyak ng isang bata at ang mahinang tawa ng isang matanda. Para bang hindi pa rin tapos ang laban. Para bang naghihintay lang ito ng bagong biktima.